Tungkol po sa dengue. Okay, so nauuso na naman po. And it is because yung ilang araw hong tuloy-tuloy na ulan, ito po na naman ang resulta. So, lagi hong basa sa kapaligiran. So, nabuhay na naman ho ang dengue fever. At pag hindi ho ito naagapan, nauuwi ho ito sa dengue hemorrhagic fever. Ito ho ay hindi pwedeng gamitan ng antibiotic. It is useless because viral infection po ito na natatransfer by kagat ng lamok, by Aedes mosquito, primarily Aedes aegypti and Aedes albopictus. Common ho ito sa tropical and subtropical region, especially in urban and semi-urban areas. And the virus for dengue is divided into 4 serotypes: DENV-1, DENV-2, DENV-3, and DENV-4. It means a person can be infected up to 4 times, and with each infection from a different serotype, increasing the risk of severe disease. So meaning, ang isang tao ho ay pwedeng ma-dengue 4 times at kada serotype ho ng infection, na-i-increase ho ang risk ng severe disease. Ibig sabihin ho, mas nakakagat kayo uli ng mosquito, mas lumalala ho yung sakit. At ang symptoms ho nito typically appears 4 to 10 days after being bitten by an infected mosquito. So, incubation period ho yun. No? Pagkatapos ho ng incubation period, between 4 to 10 days, then symptoms will come up like high fever, pwede ho yung umabot ng 40 degrees centigrade, severe headache, pain behind the eyes, joint and muscle pain. It is often called breakbone fever due to the intensity of pain. Matindi ho ang body pains. Yun ho ang palatandaan ninyo. May fever kayo, matindi ho ang sakit ng katawan na wala naman hong pinanggagalingan. Wala kayong ubo, walang sipon, walang UTI. Mas pangit ho yung ganun kesa ho yung may lagnat kayo kasi may ubo kayo or sipon. Rule out dengue pag wala hong root cause kayong makita behind the fever. And sometimes umaabot ho sa nausea and vomiting at skin rashes which may appear 2 to 5 days after the onset of fever. So mauuna ho ang lagnat bago ho mag-appear ang skin rashes. At may mga mild bleeding na rin ho sa nose or gums. So magkakaroon kayo ng bleeding gums and easy bruising. At yung pag nauwi ho ito sa severe dengue or dengue hemorrhagic fever, or pwede rin hong dengue shock syndrome, which is potentially life-threatening. Meron na hong mga severe abdominal pain, masakit ang tiyan, persistent na ho ang pagsusuka, rapid breathing na ho ang pasyente, kaya nakakatakot po, Magkakaroon na rin ho ng bleeding gums or nose, fatigue or restlessness, feeling nyo ho parang wala kayong lakas, pagod, and possible na ho kayong magkaroon ng blood in vomitus or stool. Actually ho, minsan pati sa pag-ihi, nagkakaroon ng blood sa stool ninyo at doon sa vomitus ninyo sa pagsusuka. At ang severe dengue ho, kailangan ho niya ng immediate medical attention. Kasi ho, it can cause organ damage, plasma leakage, and even shock. Pababa ang BP ng pasyente. And ang dengue fever ho is diagnosed through blood test para ho ma-detect ang virus, yung antigen or antibodies against the virus. Treatment is mainly supportive, focusing on the symptom management as there is no specific antiviral treatment. And of course, the best way to prevent dengue is to reduce yung mosquito exposure. Iiwasan nyo ho na kayo ay makagat ng lamok. At ang
itsura ho ng lamok sa dengue is para ho siyang stripes. Pagka kayo ay may nakitang dumapo sa inyo ng ganyan, kailangan niyo hong patayin agad because sigurado hong dengue yan. No? So gumamit na ho kayo ng mga insect repellents at mag-long sleeve ho kayo, no? At mag-pants kayo or pajama kayo. And gumamit ho ng mosquito net, kulambo, particularly in areas where mosquitoes are prevalent. At tanggalin nyo ho yung mga standing water around the home. Kasi ho, yan ang nagsiserve as breeding ground for Aedes mosquito. So, hindi nga ho ito galing sa maduming tubig. Kung hindi sa malinis na tubig ho, kailangan kung may mga ipon kayong tubig, kailangan ho yan may takip. At yung mga halaman nyo ho na naka-concave ang mga dahon, ayan ho, kasama ho yan sa breeding ground. Yung mga flower-based soap, may standing water. So, any kind of clean water na stagnant, no? Pwede hong mabuhay dyan ang Aedes aegypti mosquito. Sa ibang bansa ho, yung vaccine such as Dengvaxia are available. Kaya lang ho dito sa atin, medyo na wala na ho yung tiwala sa Dengvaxia dahil marami hong na-disgrasya. Dahilan sa nasa pag-aaral pa lang po dito pinagamit na ho sa tao. Kaya ho hindi na ho ganong tiwala ang tao sa bakuna sa dengue. Ang pathophysiology ho ng dengue fever is pag kinagat ho ng lamok at yung dengue virus galing sa mosquito ay nakapasok ho sa katawan through the bite of an infected Aedes mosquito. At pagka ho ito ay nasa loob na ng ating katawan, yung virus ho tinatarget niya at ini-infect niya ang ating immune cells tulad ng macrophage and dendritic cells. Leading to the release of cytokines and other immune modulating substances. At dehydration ho is significant risk dahilan ho sa high fever and reduced fluid intake. Another, after the febrile phase, is critical phase. Usually 3 to 7 days after the symptoms start, some patient enter this phase wherein magkakaroon na ng plasma leakage, bleeding, and organ impairment can occur leading to complication if not monitored closely. At ito kong phase na to may last 24 to 48 hours. And the last phase is recovery phase wherein the body gradually reabsorb fluid. So medyo pagaling na ho ito kaya nare-reabsorb niya na ho yung fluid. Di ba pagka hindi na control nag-leakage po, plasma leakage ang nangyayari kaya bumabagsak ang BP. And yung mga symptoms during recovery phase ay nag-i-improve. Now, pag umabot ho sa severe dengue or dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome, ayan ho, magiging life-threatening na ho. Complications, no? At dito ho, may plasma leakage na ang tao. Ang fluid ho nagli-leak from the blood vessel, causing low blood pressure, potential shock, and organ failure. Then, severe bleeding, clotting abnormalities, and blood vessel fragility increases the bleeding risk. Organ damage, yung liver, heart, and brain can be affected, leading to severe outcome. So, pwede ho kayong umabot sa organ damage. And kaya deadly ho ang dengue, huwag niyong pabayaan. Basta ho fever, tapos wala kayong ibang symptoms behind the fever, walang ubo, walang sipon, wala kayong UTI, ay mas lalo ho kayong mas pangit ho yun kasi it might be dengue behind the fever. And ang laboratory test naman ho dito for diagnosis is very basic. Complete blood count, CBC. Titignan nyo ho dyan is low ang platelet level. So, bagsak ho ang platelet, which we call thrombocytopenia. And hindi lang po yun. Ang white blood cell is also low. At yung mga dengue test ho, para malaman kung positive or negative kayo.
yan lamang hong dalawang yan, madali naman hong gawin yan. And yung CBC ho ninyo, pag bumagsak ang platelet ninyo, yan na ho ang gagawin ninyong baseline. Diyan nyo na ho i-compare yung mga succeeding CBC ho ninyo. So, titignan ninyo kung ang platelet ho nag-i-improve o nagdi-deteriorate. And tandaan ho niya, kahit ginagamot na kayo, kala nyo hindi kayo nag-i-improve kasi patuloy hong bumababa ang platelet. Tandaan nyo ho hanggang sa ika-4th and 5th day, patuloy hong bubulusok ang platelet ninyo pababa. Then makikita nyo ho if you are improving with whatever kind of treatment that you are doing on the 6th day onwards. Kung after the 5th day, on the 6th day, nag-i-improve na ho ang platelet ninyo, then saka pa lamang, no? But if after the 5th day, patuloy pa rin ho sa pagbulusok ang inyong platelet pababa, ibig sabihin hindi ho kayo nag-i-improve, no? But yung few days before the 5th day, so 5th day ho ang critical dyan, no? So, patuloy hong bumababa yan hanggang sa ika-5th day kahit nagtitreatment na kayo. So, ang basihan ho ninyo after ng 5th day, which is dyan ho pinaka-low ang platelet ninyo, kailangan ho mag-improve na kayo on the 6th day onwards, no? Pag nag-i-improve na ho kayo, ibig sabihin yung platelet ninyo, good ho yun. Pero pagka patuloy pa rin ho, dapat kasi ang pinakamababa yung platelet is on the 5th day. But if you are already on the 6th, 7th day, patuloy pa ho ang pagbaba, then kailangan ho on the 6th day onwards, mag-i-improve na ho ang platelet ninyo. And actually ho, kung may marunong magkabit ng swero sa bahay, i-IV fluid nyo na ho agad ang pasyente. Kasi yun nga ho, pag ilang araw pa, maraming hong nangyari. So, nagiging huli na ho. So, kailangan ho naaagapan niya ng swero. At sa ospital ho, actually, swero lang naman ho ang inilalagay talaga and paracetamol. Now, if you go to our clinic, marami ho tayong depensa dyan. It is not only IV fluids, but IV fluids with high-dose vitamin C. So, ang pasyente ho, nagiginhawahan talaga pagka binibigyan ho ng high-dose vitamin C. So, plus, meron ho tayong ozone, which can kill not only bacteria but also virus and other kinds of germs, no? And meron din ho tayong laser, no? So, which can also kill the virus. Kaya ho ganun lang ang treatment sa ospital kasi nga ho, wala hong available na antiviral which can directly kills dengue virus. At yung tawa-tawa ho, no? Effective po yan. May tablet form na rin po niyan ngayon. Medyo may kakulangan pa nga lang ho sa pag-aaral, but clinically speaking, ano po yan, no? Effective po yan. And also, since masiswero ho kasi ang pasyente, once a day lang, mag 24/7 ho kayong inom ng oral vitamin C, no? Tsaka inom ng tubig. Pero iba ho kasi ang swero kasi yung swero ho, di na ho yan dadaan sa tiyan ninyo, directly sa ugat na ho and sa cells ang pasok niyan. Kaya mas effective ho, no? So, kumbaga, pag sa amin ho kasi kayo pumunta, 100% po ang cure rate kahit ho bagsak na ang platelet. Why? Ito hong ating mga blood cleansing can directly kill virus. While sa ospital nga ho, swero lang. So parang dinadilute nyo lang yung blood pero wala hong antiviral na pamatay ng dengue, no? Dengue virus. Kliniko natin, yung ating mga blood cleansing can directly kill virus, dengue virus. So, para pag IV fluid lang ho kasi ang ginamit sa inyo, para lang ho kayong naghihintay ng pagbagsak ng platelet ninyo. Wala hong directly pumapatay, no? And, ayun ho, wala kayong kwarto at doctor's fee araw-araw na babayaran. Ang babayaran nyo lang ho, yung mga blood cleansing na gagamitin sa inyo, no? So, ayun ho, kung may duda kayo na kayo ay nade-dengue or alam na ninyo na nade-dengue kayo, no? Huwag na hong magsayang ng oras, go to our clinic. Ayun ho,
mataas ho ang cure rate namin sa dengue. So, kailangan lamang pong alalayan ang fluid replacement ng may dengue. Plus, yung management ho, supportive care sa fever and pain, no? Which is, sabi nga natin, paracetamol lamang po ang recommended. Ibuprofen and aspirin are discouraged due to the risk of bleeding. Tandaan niyo po yan. Huwag kayong gagamit ng ibuprofen and aspirin. Sa ospital ho, syempre pag bagsak na ho ang platelet at nagde-deteriorate ho ang pasyente, minsan ho kinakailangang mag-platelet transfusion and organ support. But sa amin ho, walang platelet transfusion. Yung amin hong blood cleansing program is more than enough to kill the virus itself. May antiviral property po siya, no? So, antiviral agent ho kasi against dengue virus ay nasa pag-aaral pa ho. But yung atin hong blood cleansing program directly can kill any kind of virus. And before I forget, no, so abangan niyo ho ang paglabas ng ating coffee. Wala hong nakatikim ng aming coffee na hindi nagsabi ng masarap. At hindi lamang ho yung sarap ng coffee kung hindi ho napakasustansya ho ng ating kape. Hindi ho siya acidic. And actually, pag uminom kayo ng isang cup, nabusog kayo. Because pagka ang iniinom nyo ho or ang kinakain ninyo ay masustansya, nabubusog ho kayo, hindi ho kayo agad-agad nagugutom because yung cells ninyo nakakuha ho ng maraming sustansya after uminom ng coffee. Mas hindi ho kayo gutumin kapag ho ang kinakain ninyo or iniinom ninyo ay masustansya. Baliktad ho, pag kayo ho ay ang puro fast food at wala ng sustansya ang kinakain ninyo, after an hour or two, gutom na naman kayo. Kaya ang palagi hong naka-fast food, tumataba kasi kain kayo ng kain. Kasi yung kinakain ninyo, walang sustansya, hihingi na naman ho yung cells ninyo ng pagkain. But sa atin hong coffee, mabubusog kayo at hindi kayo madaling magutom, which is a gauge that the coffee that you are drinking is very nutritious, no? And mag-o-open po kami ng mga reseller. Hindi lang ho kayo user, kung gusto niyo ho magkaroon ng kaunting dagdag income, ayan, mag-reseller ho kayo. And isipin niyo na ho kung sino ang pagbebentahan ninyo ng mga kape. Para lamang ho yan sa mga gustong magkaroon ng added income, no? Alam naman ho natin napakahirap po ng buhay ngayon at halos lahat po ng bilihin ay tumaas. Gawin nyo na hong pangregalo sa itong Pasko ang ating sabon at ang ating hong kape. Huwag na ho kayong mag-isip ng kung ano-ano pa hong pangregalo. So, mamili na ho kayo ng ating IB anti-aging soap and IB whitening soap plus our coffee. Kasi ho pag dating ng Pasko, baka ho ma-out of stock tayo sa dami ho ng nag-aabang at sa dami ng bibili. IB, mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 6439. Inquire ko lang po, anong maganda sa matanda na may gallstone? 82 years old na po. Medyo may age, ganun na nga. Medyo may edad na, no? So, depende ho kasi yan kung sumasakit na or hindi pa, no? So, I need to see the patient if kakayanin niya ho ang ating detox program. But kung hindi naman ho, dudurugin na lang ho namin. Paiinumin na lang ho ng pangdurog para ho mas madaling mailabas ho sa fecal matter, sa bowel movement. So, I need to assess the patient. But there is always a way out. Kasi risky na ho yan na magpa-opera pa. Lalo na kung hindi naman ho sumasakit. No? But of course, it affects her health. Ang kanyang BP ho, sugar, cholesterol, affected po yan pagka may gallstone po. No? Ilan tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City.
So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay mga numero. Hindi po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayo mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.